A blessed day po sa ating lahat mga ka-truth seeker. Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Ang ating topic po is soteriology, the study of salvation, particularly good work saves is an error. Part 3 na po tayo. Reasons why good work saves is error. Pinag-aralan na po natin, salvation belongs to the Lord, not to us. Good work saves is error because salvation is all of God. And number 3, good work is error because God's work saves, not our good work. And number 4, continuation na po tayo. Good work saves is an error for number 4 reasons. God's for love relationship saves, not our good work. Matthew 7:21, sabi rito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Matthew 7:22. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipanghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kailan may hindi ko kayo nakikilala, sabi ni Jesus. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Pati tila tinuturo ni Jesus dito na ang good work ay makakapagligtas. Yun nga ba yung pinupunto ni Jesus dito, na dahil hindi kayo gumagawa ng good work, hindi ko kayo nakikilala? At ano ang ibig sabihin ng hindi ko kayo nakikilala? Explain po natin yan, mga ka-truth seeker. Maganda pong topic. Unang dapat nating maunawaan na ang for love ng Diyos in eternity, hindi pa tayo nilalalang, ang dahilan kung bakit naligtas ang makasalanan, mga ka-truth seeker, hindi dahil sa good work. It is because of the for love of God. Romans 8:29-30. Basahin ko po. For those whom God the Father foreknew, or God foreknew. Ano ibig sabihin yan? Sapagkat yung mga nang una pa'y nakilala na ng Diyos, He also predestined to be conformed to the image of His Son. At sila rin naman ay itinalaga na noong pang-una, hindi pa tayo nilalalang, para tayo ay maging kalarawan, kaimahe ng ating Panginoong Hesus. Ano? Kalarawan ng ating Panginoong Hesus. So, Romans 8:30. Ano? Ano nga po bang ibig sabihin ng salitang noon pa nakilala na tayo ng Diyos? Romans 8:29. Sa lumang tipan. Ito po ang ibig sabihin. Genesis 4:1. At nakilala ng lalaki ni Adan si Eva, na kaniyang asawa, at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Meaning, inilaan, itinalaga na ni Adan ang kanyang special na pag-ibig at malalim na relasyon kay Eva, kaya nabuntis si Eva at nagkaanak si Eva, anak nila si Cain. So, ang ibig sabihin ng nakilala, sinet yung special love at yung deep relationship ni Adan ng Diyos sa atin. So, meaning, hindi pa tayo sinisilang, nakilala na tayo ng Diyos. May special love na ang Diyos sa atin. Isinet na niya ang special love at relationship sa atin. Ano naman po ang ibig sabihin ng salitang nakilala sa bagong tipan? Matthew 1:23. Narito ang dalagay magdadalang tao si Maria at mga anak ng isang lalaki. Matthew 1:24. At nagbangon si Jose sa kaniyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kaniya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kaniyang asawa na si Maria na nagdadalang tao. 1:25. At hindi nakilala ni Joseph si Maria hanggang sa maipanganak ang isang lalaki. Meaning, hindi muna nakipagtalik o hindi muna isinet ni Joseph, sinuspindi muna ni Joseph yung kanyang special love and malalim na relationship kay Mary, kaya
hindi nagbuntis, kaya hindi nakapagsiping si Joseph kay Mary hanggang sa maipanganak si Jesus bilang respeto. Ito lang ibig sabihin ng Romans 8:29-30 mga kapatid. Hindi pa ginagawa ang sanlibutan, itinalaga na ng Diyos, nakilala na tayo ng Diyos, tinalaga na ng Diyos ang kanyang special love o malalim na relasyon sa mga ililigtas ng Diyos in the future through regeneration. At ang for love relationship ng Diyos sa atin ay pinatotohanan naman ni Juan sa 1 John 4:19. Sabi diyan, we love Him because He, God, first loved us. Hindi pa tayo nilalalang. So ano ang pinupunto ni Jesus nang sabihin niya na hindi ko kayo nakikilala? Eto po. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap na kalooban ng aking Ama na nasa langit, mga ka-truth seeker. Kung iugnay natin ito sa Ezekiel 36:26-27, ang pinupunto ni Jesus ay ito, mga kapatid. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon ay maliligtas o may kaligtasan. Dahil ang mga maliligtas lang o may kaligtasan lang ay ang mga ni-regenerate na ng Holy Spirit. Dahil ang regeneration ng Holy Spirit, dahil ang mga na-regenerate na ng Holy Spirit ay magbubunga ng progressive na pagsunod o paggawa ng mabuti sa mga pagsunod sa mga alituntunin, palatuntunan, kalooban ng Diyos. Matthew 7:22. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng makapangyarihang himala, mga ka-truth seeker. Matthew 7:23. Hindi ko kayo nakikilala, sabi ng Panginoong Jesus. Meaning, marami magkiklaim na sila ay Kristiyano. In fact, nagsipanghula sila, nagpalayas ng demonyo, gumawa pa ng makapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Malamang kaadib ng church, ng true church, meaning, si Judas Iscariotes nga, mga kapatid, na naging treasurer pa at apostol ng Panginoong Jesus. And yet, hindi siya naligtas. Hindi kaanib siya ng true assembly, true church ng Panginoon. Hindi siya naligtas. Hindi sila nakilala ni Jesus. Meaning, walang love relationship si Jesus sa mga taong ito sa Matthew 7:21-22. Walang special love, walang relationship si Jesus sa kanila. At ang kawalan ng love relationship ng Panginoong Jesus sa kanila, ito yung dahilan kung bakit hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos at kung bakit sila gumagawa ng katampalasanan at progressively hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Generally speaking, kaya ang final verdict ni Jesus, hindi kayo ligtas dahil hindi kayo regenerated. At dahil hindi kayo regenerated, nagbubunga kayo ng katampalasanan. At ang mga gumagawa ng katampalasanan ay hindi ko nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. Yun ang pinupunto ni Jesus dyan. Baka makatulong po ang illustration na ito. Ang issue at root cause ng pagkaligtas ng tao ay love relationship ng Diyos sa atin. Special love ng Diyos na sinet niya before the foundation of the world. Ito po, magandang illustration, bagamat hindi sakto, masyado. Ang tao na hinahabol ng kriminal na kumakatok sa bahay mo this oras ng gabi, ay hindi mo patutuloyin o papapasukin. Bakit po? Una, dahil itong taong ito ay hindi mo kilala. Yung nangangailangan ng kaligtasan na to, hindi mo kilala. Pangalawa, wala naman kasi kayong relasyon sa isa't isa. Itong humihingi ng saklolo sa iyo. Hindi usapin ng mabuting tao ka ba? Dapat ka bang gumawa ng mabuti para papasukin kita at maligtas ka mula sa humahabol sa iyo na kriminal? Usapin ito ng kilala ba kita? May relasyon ba ako sa iyo? Para papasukin kita at iligtas kita laban sa kriminal na gustong pumatay sa iyo. Relevance and challenge po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo may mga love relationship na ng Panginoon. Magbunga po tayo ng fruit of praise, good work, and fellowship with the Lord. Summary statement po, God's for love, relationship saves, not our